May Supreme Court ruling na ba, Boss Bad, sa Senate President? Wala pa po. Wala naman nagsampa yata sa Supreme Court eh. There's a troll in the chat. Give him alms. The family still doesn't have food. Boss, kung babaliktad si Joel sa Gatchalian Black, naisip kaya ng mga mag-amang Villanueva yung mga isipin ng kaanib na simbahan nila na JIL? Na guilty siya sa pagnanakaw. Kung ako miyembro, mag-iisip ako. Basta ganun po, lahat po ng manghuhudas. Ano yan? Magna. Meron na, sir. Anong meron na? Meron na nagsampa sa SC, teacher daw. O, hintayin po natin. Maganda yon para yung Supreme Court po ang magpasya. Isang profesor na hindi kilala. Ayan. Boss Buds, parang may ruling ang Supreme Court. Matagal na po natin napaliwanag yan eh. Pag ruling po ng Supreme Court, particular po na kaso yun. 1949 pa po yun eh. Malamang hindi po kaugnayan ng kaso yun. Kasi kaya po nag-ruling ng ganun. Nasa abroad po. Nasa abroad po yung isang senador na kaya nagpasya. Kung nasa abroad, hindi po saklaw ng kapangyarihan ng Pilipinas, ng Philippine Senate, yung mga nasa abroad. Narito naman lahat eh. Lahat po ng senador, narito po sila lahat sa Pilipinas. Kaya yung 1949 ruling ng Supreme Court, hindi po applicable yun. Okay. Inaantay ko si Erwin, Cuelloan, si Alan Peter para magkaalaman na tayo. Hindi, si Marcoleta nga din eh. Hindi niya makukuhelyoan si Cayetano kasi totokesin siya eh. Pero si Marcoleta, yari sila dun. Hindi siya mapalalagpasin ni Robin. I'm sure may gera bukas. Manood tayo bukas. No? Ito naman yung kung anong gagawin ni Bendalo. Palagay na nagkaroon ng report ang Marcoleta Black. Kanino nila isasubmit? Sa ombudsman? Sandigang Bayan? Hawak ng gobyerno lahat yan. Alam niyo po, hindi po nila pwedeng ignore yung ng ombudsman tsaka ng DOJ. Yan pong galing sa Senado. Hindi na po nila pwedeng yung walang kung ang rekomendasyon po ng mga senador ay kasuhan, kakasuhan po nila yan gamit po yung mga ebidensya ng Senado. Hindi po yan katulad ng parang magbibigay ka sa ombudsman tapos sila magpapasya. Hindi po, dumaan kasi yan sa legal process eh. Ang i-determine lang naman ng ombudsman kung 'di ba? Kung merong anong tawag doon? Mayroong nakalimutan ko. Mayroong ano tawag doon yung cause, probable cause. Ayun, may probable cause ba? Kung may probable cause naman, tuloy po yung kaso ron. Pucha, paano hindi magpa-probable cause yun? Galing ng Senado yun. Sabi ng Senado, kasuhan. Okay. Si Robin, kalabanin niya, boxing na. Nako, hindi po obra yun. Tokes lang po yung mga yan. Mga tulpo, hindi po obra kay Robin yan, kahit sino sa kanila. Basta tulad naming batang 70s and 80s, ang luneta ang pinaka-comfort and relaxing. Yan. Dahil memorable yan kahit itanong niya kay Boss Buds. Correct. Dahil dito po yung mga wala pong mga kami mga estudyante wala ko rito. Malapit lang po ang aming university dito. Kaya nakatama. Totoo naman dahil di umano hindi magbabalita ng tunay. Ayan. So, ikot lang po natin kayo sandali. Nasa Luneta po tayo ngayon. Sa mga nakarating po sa Luneta ngayon, ito pong area na to, matagal po itong sinara. Ilang taon po to. Napakatagal po nito nakasara. Pero ito po, dati po, pakita ko lang sa inyo probable cause. O yan.
Dati po, ay yung area na yun po yung area na may mapa. Ayan, no? Sa may tabi ng LRT. Ayan, may mapa po dyan ng Pilipinas, natatandaan nyo yan. Tapos etong area na to na naging malalaking puno na, dito po nakalagay yung ano, yung nung bata tayo, kung naranasan nyo, kung kayo to po ay taga Maynila, eto pong parte na to, yan po yung dating children's playground. Ito po nakikita nyo ngayon na marami na malalaking puno. Children's playground po yan noon. Diyan po, pag pumupunta po sa Luneta nung elementary, nakapag-field trip po kami. Isa po sa pinupuntahan yan. Matutuwa na kami kasi iikot na kami dyan. Pati po mga teacher, pahinga na dyan dahil yung mga estudyante, iikot na lang dyan sa children's playground. Oh, yung may mga dinosaur noon, di ba? Yan, dyan po, wala na po yan ngayong dinosaur na yan kasi giniba na. Naging, eto na po. Ah, yan, tapos, eto po namang parte na to, yan nakikita nyo na yan. Yan po yung may skating rink noong araw, skating. Yun na may globe, may globe po dyan na may, anong tawag doon, mayroong fountain. Tapos pabilog, skating rink. So malaki na po pagbabago rito. Tapos dito naman sa parte na to, ayan yung parte naman na yan. Yung mapa ng Pilipinas, alam niyo yung mapa ng Pilipinas na emboss. Ayan po yung parte na yan. Wala na po nga yung long slide dahil binuwag na nga po yung ano eh. Binuwag na nga po yung anong tawag doon? Yung children's playground. Tapos eto, bagong museum. Tatlo na po yung National Museum. Yung pinaka-original na National Museum, yun po yung dating Congress. Ito yung pangatlo. Diyan po sa National Museum na yan, nariyan po si Lolong, yung buhaya. Yung ano po ni Lolong, yung kanyang mga buto ni Lolong, tsaka yung kanyang balat, nilagyan ng mga bulak sa loob. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Para ma-preserve si Lolong. Ayan, makikita nyo po dyan sa loob. Maliit pa po to, tapos po yung isang parte pa lang po to, yung po yung isa pang National Museum. Taxidermy. Ayan. Pagkatapos po, sa banda ron, ayun na po si Lapu-Lapu, nilipat na naman po dyan. Araw po, ayun si Lapu-Lapu, nakikita nyo yan. Ngayon, tapos yan sa may kalsada dyan, yung susunod na parte, yun naman yung dancing na, may dancing fountain, tapos yung kay Rizal na, yung monument ni Rizal. Wala pong bayad ang museum. Yan, wala pong bayad ang museum. Ang di ko lang alam kung pwede tayo mag-video doon sa loob. Malamang hindi po tayo makakapag-video doon sa loob. Yan. Yan ang Luneta ngayon. Kaya maganda pong pasyalan. So mamaya papasok po tayo dyan. Kaya lang alam ko hindi pwede mag-video sa loob eh. Ano na lang, sisimplihan ko na. Abangan nyo na lang sa Facebook.
Sisimplehan ko na lang ng video si Lolong mamaya. Oo, dati po, 'di ba? Nakita niyo naman naka-live ako nung, pinatigil ako. Oh, ngayon medyo ina-allow naman tayo, okey naman dito. 9:00 po ang bukas nitong area na 'to. Tapos dun sa ano, mga Chinese, garden, Japanese garden, tapos yung concert at the park, hindi na po tayo pupunta hindi na po tayo planetarium hindi ko alam kung, nariyan pa rin yung building ng planetarium. Ang hindi ko po alam kung meron pa po silang palabas. Okey. Opo, dati po hindi po talaga pinapayagan, 'di ba? Nakita niyo naman sa live, naka-live ako nung pinalayas ako, eh. So, maganda naman pati po yung itsura ng mga building, eh, ano. Kaya lang pagka lumagpas ka sa mga puno, mainit. Museum of Natural History. So, maraming uri ng museum, eh. So, Natural, Museum of National History. Ayan po, parang mga Senate sila lahat. Sa wakas meron ding nagpakape, oh. Thank you very much kay Nina Sarko. Nakaabot din ng live. Nasa Luneta po tayo ngayon, ayan, oh. Ayun yung kabilang museum, di ko alam, teka basahin natin kung ano yung museum naman sa kabila. National Museum on Anthropology. Tapos yung original na National Museum sa likod niyan, naroon naman yung ano, naroon naman yung, mga painting ni Juan Luna naman. Ayan. Marami na naman po uling mga tao rito. Kita nyo, kainitan pa ngayon, marami ng mga tao. Alam nyo po, magaganda naman, lalo na to Luneta, maganda naman. Ang problema natin sa ibang bansa, ano tayo, masyado mainit sa atin. So, lalo na yung mga nasa Pilipinas lang, pupunta lang kayo sa Maynila. Libre po ang Luneta. Wala pong bayad dito. Dati nga nung estudyante ko may bayad pa rin sa mga Chinese garden, Japanese garden. Ngayon libre na lahat. Siyempre selfie-selfie sila, 'di ba? Oh. Ngayon papasok na po tayo rito. Alam ko po bawal dito mag-video. Pero subukan natin mga sigu-segundong video. Sir, I hope those cars are already there. Ano po, malayo po yung parkingan, eh. Hindi po pwede rito pumasok yung mga sasakyan. Mga kapatid,